Kuya, parang awa mo na. Huwag mo naman kami palayasin ng anak ko. Wala na kami mapupuntahan. Hindi ko kaya magpatira ng isang magnanakaw dito sa bahay ni Papa. Sinasabi ko na nga ba? Kaya nababawasan ang pera sa vault ko dahil merong magnanakaw. Hindi ko akalain na ikaw mismo na kapatid ko ang tatraidor sa akin. Bakit, Benji? Kulang pa ba ang binibigay kong sahod sa'yo? Maniwala ka, kuya. Hindi ko magagawa yun. Oo, lumaki ako sa hirap. Pero hindi ko kaya magnakaw. Nakikiusap naman ako sa'yo. At paano mo may papaliwanag ang mga pera na nakita namin sa ilalim ng kama ninyo ng anak mo? Hindi ko alam, kuya. Siguro may gustong sirain ako sa'yo. May naglagay doon noon, kuya. Sinungaling ka! Kakamatay lang ni Papa. Tapos ganito na ang ginagawa mo. Isa pa, tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng kuya. Dahil hindi ko itinuturing na kapatid ang anak ni Papa sa ibang babae. Umalis na kayo ng anak mo, Benji! Ang gusto ko, bukas ng umaga hindi ko na makikita mga pagmumukha niyo rito. Tinalikuran ni Diego ang nakaluhod na si Benji. Puno ng luha ang mukha ni Benji dahil sa labis na pakikiusap sa kapatid niya sa ama na si Diego. Tumayo si Benji at hinabol ang kapatid. Humarang siya sa daraanan nito at hinawakan nito sa magkabilang braso. Parang awa mo na, kuya. Wala na talaga kami mapupunta ng anak ko. Walang problema sa akin eh. Pero si Arnel ang inaalala ko. Kung gusto mo, kuya, babayaran ko na lang ang mga nawala mong pera kahit na hindi ako totoong nagnakaw nun. Wala akong pakialam kung wala kayong mapupuntahan. Kung gusto mo, bumalik kayo sa squatters area na pinanggalingan ninyo. Kuya, parang awa mo naman. Sige na, parang awa mo na, kuya. Malakas na sinuntok ni Diego sa mukha si Benji. Napaupo siya sa sahig at bahagyang nakaramdam ng pagkahilo. Dinuro-duro siya ni Diego at minura. Hindi maaaring manatili sa bahay na to magnanakaw na kagaya mo, Benji. Nagkamali si Papa na hinahanap ka pa niya. Mahiya ka sa sarili mo. Magnanakaw! Wala nang nagawa pa si Benji kundi ang umiyak na lamang. Sigurado siya na merong taong naglagay ng mga pera sa ilalim ng kama nila ng anak niyang si Arnel. Kahit lumaki siya sa hirap, ay hindi siya kailanman nagnakaw. Naniniwala siya na ang pera ay dapat nakukuha sa isang marangal at legal na paraan. Mabilis na tumayo si Benji nang makita niyang parating ang 10 taong gulang niyang anak na si Arnel. Agad niyang pinunasan ang luha sa muka at inayos ang sarili. Arnel, anak, anong ginagawa mo rito? Bakit gising ka pa? Narinig ko po kasi na parang nag-aaway po kayo ni Tito Diego. Hindi kami nag-aaway. Nagkwekwentuhan lang kami. Napalakas yata ang mga boses namin. Tara na, bumalik na tayo sa kwarto para matulog. Eh bakit po? May pasa kayo sa muka. Si Tito Diego po ba ang may gawa niyan? Bakit naman ako susuntukin ng Tito Diego mo? Mabait ang Tito Diego mo. Hindi niya yun gagawin sa akin. Kita mo na, Tay. Nahuhuli ka sa sarili mong salita. Wala akong sinabing sinuntok ka ni Tito Diego. Tatay, 10 taon pa lang po ako pero alam ko na po ang mga nangyayari. Alam kong hindi gusto ni Tito Diego na nandito tayong dalawa. Natahimik si Benji sa sinabi ni Arnel. Sadyang matalino ang anak niya. Wala pa sila sa bahay na yon nang ipinanganak ng asawa niya si Arnel. Sa kasamaang palad, nasawi ang misis ni Benji sa panganganak. Nagkaroon yun ng komplikasyon at hindi na nagawa pang isalba ng mga doktor ang buhay ng asawa niya. Simula noon, si Benji na ang mag-isang bumuhay kay Arnel. 5 taong gulang si Arnel nang isang lalaki ang nagpunta sa barong-barong kung saan sila dating nakatira. Sinabi ng lalaki na anak siya sa labas ng isang mayamang lalaki. Doon na nagsimulang magbago ang buhay ni na Benji at Arnel. Nanirahan sila sa malaking bahay ng tatay niya. Ngunit nagtrabaho pa rin siya sa manukan nito dahil nais niyang kumita ng pera
sa sarili niyang paraan. Wala na talaga akong maitatago sa iyo, Arnel. Bata ka pa lang pero parang sa matanda na ang utak mo. Ang totoo, pinapalayas na tayo rito ng Tito Diego mo. Pinagbibintangan niya ako na ako ang kumuha ng pera niya sa vault. Na hindi ko nga alam kung paano buksan ang vault na yon. Naniniwala po ako sa itay. Kung pinapalayas niya na po tayo, edi umalis na po tayo. Pero anak, wala tayong mapupuntahan. Wala na ang dati nating bahay. Na-demolish na ang lugar na yon maraming taon nang nakararaan. Saka na po natin isipin kung saan po tayo pupunta. Ang dapat po natin gawin ngayon ay umalis na. Huwag po natin ipagsiksikan ang sarili natin sa mga taong ayaw sa atin. Tinamaan si Benji sa sinabing yon ni Arnel. Isa rin sa dahilan niya kung bakit ayaw niyang umalis sa bahay ng tatay niya ay dahil nangako siya rito bago yun malagutan ng hininga. Sinabi niya na hindi siya aalis sa bahay nito at sasamahan niya si Diego. Napagtanto ni Benji na tama si Arnel. Wala nang dahilan para manatili sila sa bahay na yon, lalo na at sira na ang tiwala ni Diego sa kanya. Nagtungo sila sa kanilang silid at nagsimulang mag-empake. Tanging mga damit lang nila ang inilagay nila sa kanilang maleta. Kinuha naman ni Benji ang perang iniipon niya. Kahit paano ay makakapagsimula silang mag-ama gamit ang perang yon. Matapos mag-empake ay umalis na sina Benji at Arnel. Nang nasa labas na sila ng gate ay sinulyapan niya pa sa huling pagkakataon ang bahay na naging kanlungan nilang mag-ama sa mahigit 5 taon. Kahit paano ay masaya siya na nakasama niya ang tunay niyang tatay doon. Tagaktak na ang pawis ni Benji habang naglalakad sila ng anak na si Arnel sa ilalim ng katirikan ng sikat ng araw. Kanina pa sila naghahanap ng paupahan na maaari nilang tuluyan, ngunit tila sinusundan sila ng kamalasan. Tatay, magpahinga na po muna tayo. Ang sakit na po ng mga paa ko eh. O siya, sige. Ayun, dun muna tayo sa waiting shed. May lilim dun. Pagkaupo sa waiting shed ay nag-isip si Benji ng susunod nilang gagawin ng anak na si Arnel. Sana'y makakita na tayo ng bakanting paupahan, anak. Baka abuti na tayo ng gabi dito sa daan eh. Tay, hindi ba ang sabi niyo po sa akin dati ay may probinsya si nanay? Saan nga po ulit yun? Sa Silay, anak. Sa Silay galing ang nanay mo. Sa Negros Occidental. Ano po kaya kung doon na lang po tayo pumunta, tay? Doon po tayo magbagong buhay. Alam mo, anak, ang talino mo talaga. Tama ka. Parang mas makakapagsimula tayo ng bagong buhay doon. Minsan na ako nakapunta sa Silay. Simple lang ang buhay sa Silay at napakatahimik pa. Nang dahil kay Arnel ay nakapagdesisyon si Benji na magtungo sila sa Negros Occidental. Sa tingin niya ay sapat ang perang meron silang mag-ama para mabuhay sa Silay. Pwede silang magtayo ng kahit maliit na negosyo. Naniwala siyang makakabangon siya sa pamamagitan ng sarili niyang diskarte at hindi umaasa sa kayamanan ng namatay niyang tatay. Agad na bumili ng tiket si Benji sa barko na sasakyan nila ni Arnel papunta sa Negros Occidental. Habang naghihintay sa pag-alis ng barko, ay kumain muna silang mag-ama sa isang fast food restaurant na sikat sa mga bata. Umorder siya ng fried chicken, kanin, french fries at spaghetti para kay Arnel. At fried chicken naman at kanin ang sa kanya. Tay, hindi ko na po kayang ubusin tong pagkain ko, sa inyo na lang po. Parang hindi ka po mabubusog sa onti niyo pong in-order eh. Baunin mo na lang yan sa barko, anak. Mahaba-haba ang magiging biyahe natin. Ilang oras po ba ang biyahe natin sa barko? Mahigit 1 araw, anak. Sana nga hindi ka masuka sa barko. Hindi naman po ako sumusuka sa biyahe, tay. Huwag po kayo mag-alala. Sigurado ka? Pagkababa natin sa Bacolod, sasakay naman tayo ng bus papuntang Silay. Pero siguro kalahating oras lang ang biyahe.
Dahil matagal pa bago ang oras ng alis ng barko na sasakyan ni na Benji, ay nanatili sila sa loob ng fast food restaurant. Malamig doon kaya mas komportable sila kaysa nasa labas silang mag-ama. Habang naroon sila ay isang lalaki ang kumuha sa kanyang atensyon. Sa tingin ni Benji ay nasa 40 na ang edad ng lalaki. Nakasuot yon ng itim na jacket at ang hood ay nakasuot sa ulo nito. Napansin niya na tila kanina pa nakatingin ang lalaki sa kanila ni Arnel, kaya nakaramdam siya ng kaba. Kahit hindi niya nakikita ang buong mukha ng lalaki dahil bahagya yung nakayuko, ay ramdam niya pa rin na sila ang tinitingnan nun. Pasimple niyang sinusulyapan ang lalaki at ilang beses niyang nahuli na nakatingin yun sa kanila. Hindi naman judgmental na tao si Benji, pero nang sandaling yon ay kakaiba ang naramdaman niya sa lalaki. Pakiramdam niya ay merong dalang panganib ang lalaki sa kanilang mag-ama. Anak, halika. Doon na lang tayo sa labas. Bakit po? Basta, huwag ka na magtanong. Halika na. Pero ang init-init po dun, tay. Dito na lang po tayo, libre pa ang aircon. Hahanap tayo ng lugar na malamig. Sandali lang at tatawag lang ako ng crew para maibalot na yung mga pagkain na hindi mo naubos. Sandaling iniwanan ni Benji si Arnel at nagtungo siya sa counter. Medyo natagalan siya ron dahil halos lahat ng crew ay merong ginagawa. Nang isang lalaking crew ang dumaan sa harap niya ay agad niya yung kinausap at sinabi na i-take out niya ang natirang pagkain nila. Binigyan siya ng crew ng lalagyan ng pagkain at isang supot. Pagtingin niya sa kinaroroonan ni Arnel ay nagulat siya sapagkat kausap na ng anak niya yung lalaki na nakasuot ng itim na jacket. Doon niya napagtanto na tama ang kutob niya na sila nga ang tinitingnan nun kanina pa. Arnel! Malaki ang hakbang ni Benji palapit kay Arnel. Bago pa siya tuluyang makalapit ay nagmamadali nang umalis ang lalaki. Dire-diretso yung lumabas ng fast food restaurant. Nais niya sanang habulin ang lalaki pero naisip naman niya si Arnel. Tay, bakit po? Hindi ba? Sinabi ko sa iyo na huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kilala. Pero tay, siya po ang lumapit sa akin eh. Siya po ang unang kumausap sa akin. Saka di ba po tay, itinuro niyo rin po sa akin na maging magalang at mabait sa lahat ng tao, lalo na po sa mga nakakatanda sa akin. Hindi po ba kabastusan kung hindi ko siya kakausapin? Nakakalito naman po mga tinuturo niyo sa akin, tay. Basta. Ayoko nakikipag-usap ka sa hindi mo kilala ha. Lalo na sa lalaking yon. Saka, ano bang sinabi sa'yo ng lalaking yon? Hindi ba tay itinuro niyo rin po sa akin na matuto magtago ng isang sikreto ng ibang tao kapag nagtiwala sila sa'yo na sabihin yon? Arnel, pamimiloso po na yung ginagawa mo ha. Saka anong sikreto? Ibig sabihin, may sinabing sikretong lalaking yun sa'yo? Ang sabi po niya, sikreto lang daw po namin na kinausap ko siya. Pati na yung mga tinanong niya sa akin, wag ko raw pong sasabihin sa inyo. Anong mga tinanong niya sa'yo, Arnel? Sabihin mo sa akin. Tatay mo ko. Kalimutan mo na muna pansamantala yung mga itinuro ko sa'yo. Tinanong niya po sa akin, tay, kung saan barko po tayo sasakay, saka kung saan po tayo pupunta. Pati oras ng alis natin, tinanong niya rin po sa akin. Okay. Alam ko na hindi mo sinagot ang lahat ng tanong niya, di ba? Itinuro ko sa'yo na huwag magbibigay ng mga impormasyon sa hindi mo kilala. Tama ba ako, anak? Hindi mo sinabi sa kanya? Tay, sinagot ko po lahat ng tanong niya eh. Ang sabi niya kasi sa akin pupunta rin siya sa lugar kung saan tayo pupunta. Nawawala raw po kasi siya eh. Naawa po ako kaya sinagot ko lahat ng tanong niya para makatulong sa kanya. Nangihinang napailing na lang si Benji. Alam niya na may dahilan ang lalaking yon kung bakit nais nung malaman kung saan sila magtutungo ni Arnel. Tay, mali po ba ang ginawa ko? Mali, anak. Hindi natin alam ang totoong pakay ng lalaking yon kung bakit niya gustong malaman ang mga impormasyong itinanong niya sa'yo. Naku, sorry po tatay. Ang dami niyo po kasing itinuro sa akin eh. Hindi ko na alam kung ano ang susundin o hindi. Nakangiting ginulo ni Benji ang buhok ng anak niyang si Arnel.
Ikaw talagang bata ka, oo. Hayaan mo na anak. Nangyari na eh. Pero sa susunod, huwag mo nang gagawin ulit yun ha. Sorry po talaga, tatay. Hindi na umalis sa loob ng fast food restaurant sina Benji dahil wala na roon yung lalaki na nagtanong sa anak niya. Matyaga silang naghintay ng pag-alis ng barko na kanilang sasakyan. Malungkot si Benji sa pag-alis nila sa bahay ng tatay niya dahil ibig sabihin ay hindi niya natupad ang pinangako niya roon bago yun pumanaw. Iniisip niya pa rin kung sino ang taong nagdiin sa kanya sa isang kasalanan na hindi naman siya ang gumawa. Dahil bukod kay Diego ay puro kasambahay na ang kasama nila roon. Wala siyang nakitang kasambahay na maaaring gumawa nun sa kanya. Alam niya na napakisamahan niya ang lahat ng maganda. Ganun pa man, wala na siyang magagawa kundi ang tanggapin ang nangyari. Marahil ay hindi talaga nakatadhana na habang buhay silang manirahan ni Arnel sa bahay na yon. Tay, malapit na pong umalis ang barkong sasakyan natin. Agad na tiningnan ni Benji ang oras sa rilong suot niya. Oo nga no, mabuti pinaalala mo anak. Oh, huwag mong kakalimutan yung mga pagkain mo para makatipid tayo. Binitbit ni Arnel ang pagkain na nakalagay sa supot habang si Benji ang nagdala ng malaking maleta na kanilang dala. Nakita nila na may mga tao nang sumasakay sa barko na kanilang sasakyan. Pumila na sila roon upang mapuntahan ang pwesto nila sa barko. Habang nakapila ay nakarinig si Benji ng boses ng isang matandang lalaki sa likuran. Ay nako, napakabigat naman itong dala ko. Sana ay merong mabuting puso na tulungan ako. Alam na ni Benji na nagpaparinig ang matandang lalaki. Nakita niya ang isang malaking kahon na nakabalot pa sa packaging tape na bitbit ng matanda. Bukod doon ay meron din itong dalang nakasukbit na bag. Ay, Lolo, ako na po magdadala ng kahon niyo. Ay, sigurado ka ba? Paano yung dala mong maleta? Kaya ko po yan dali ng sabay. Huwag po kayong mag-alala. May gulong po itong maleta ko kaya ayos lang. Abay, kung ganun, sige. Maraming salamat Mga pasalubong ko kasi yan sa mga apo ko sa Talisay. Kami naman po sa Silay ang tungo. Lo, ako nga po pala si Benji. Ito naman po ang anak kong si Arnel. Tawagin mo na lang akong Lolo Elyong. Kinuha na ni Benji ang kahon ni Lolo Elyong. Napagtanto niyang mabigat yon at hindi yun kayang buhatin ng matandang lalaki. Mabuti na lang at merong gulong ang maleta niya kaya hindi niya na kinailangan pa ng matinding puwersa upang maiakyat yon sa barko. Sa ibaba ang pwesto nila kung saan naroon ang maraming double deck na higaan para sa mga pasahero. Doon din ang pwesto ni Lolo Elyong kaya hindi na masyadong nahirapan pa si Benji. Kita mo nga naman ang pagkakataon. Magkatapatan lang pala ang magiging tunugan natin. Kaya nga po Lolo mukhang talagang pinagtagpo ho tayo. Tatay, hindi mo ba sisingilin si Lolo Elyong? Hindi po ba yung mga kargador sa palengke binabayaran? Anak, kapag kusang loob kang tumulong sa kapwa mo, ay hindi ka dapat nanghihingi ng kapalit. Tama ang anak mo, Benji. Hindi masamang magbigay kapag ginawang ka ng pabor. Sandali, at meron lang akong kukunin. Eto ang candy, Arnel. Masarap ang mga yan. Pasensya na at yan lang ang kaya kong ibigay. Yung pera ko kasi sakto lamang na pamasahe ko papuntang Talisay pagdating natin sa Bacolod. Masaya namang tinanggap ni Arnel ang mga candy na ibinigay ni Lolo Elyong. Nang umandar na ang barko, ay sakalang tuluyang pumasok sa isip ni Benji ang realidad na aalis na sila sa Maynila upang magsimula ng bagong buhay sa Negros Occidental. Alam niyang hindi madali ang magsimula pero gagawin niya yon upang magkaroon ng magandang buhay at kinabukasan ang anak niyang si Arnel. Ang anak niya ang tanging inspirasyon niya sa buhay. Nagsusumikap siya upang hindi nito maranasan ang hirap na dinanas niya nung bata pa siya.
Kahit tanghali pa lang ay nakatulog pa rin si Arnel. Alam niyang labis ang pagod ng kanyang anak dahil simula nang umalis sila sa bahay ng tatay niya ay sa kalye na sila natulog at nagpahinga. Nakaupo lang si Benji sa gilid ng higaan. Nag-iisip siya kung ano ang magiging buhay nila sa Negros Occidental. Iniisip niya kung tatanggapin ba sila roon ni Arnel ng pamilya ng kanyang namayapang asawa. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng pagtawag ng kalikasan. Lolo Elyong, pwede bang patingin-tingin muna kay Arnel? Magbabanyo lamang po ako. Eh, yun lang ba? Walang problema. Ako ang bahala kay Arnel. Maraming salamat po. Tumayo na si Benji at naglakad papuntang banyo. Pumasok siya sa isang bakanteng cubicle at umupo sa trono. Habang ginagawa niya ang dapat niyang gawin, ay narinig niyang bumukas at sumarado ang cubicle sa kaliwa niya. Makalipas ang ilang minuto, ay natapos na siya sa kanyang pagdumi. Sa paglabas niya ng cubicle ay kasabay niyang lumabas yung lalaking kumausap kay Arnel sa fast food restaurant. Nanlaki ang mga mata ni Benji dahil hindi siya makapaniwala na nasa iisang barko lang sila ng lalaki. Maging ang lalaki ay nagulat nang makita si Benji. Umiwas ito ng tingin at nagmamadaling humakbang palabas ng banyo. Hindi kayang palagpasin ni Benji ang pagkakataon na yon. Malakas ang kutob niya na sinundan sila ng lalaking yun. Pare, sandali lang! Sinundan niya ang lalaki ngunit tila wala yung narinig. Dire-diretso yun sa paglalakad. Hinawakan niya sa balikat ang lalaki. Doon lang ito huminto at marahang pumihit paharap sa kanya. Hindi nagsalita ang lalaki. Nakatingin ito sa kanya ngunit lagpas ang tingin nun kay Benji. Hindi ba ikaw yung lalaking kumausap sa anak ko kanina sa fast food restaurant? Kilala mo ba kami? Hindi ako yun. Wala akong kinakausap na bata kanina. Paano mo nalamang bata ang anak ko? Ikaw nga yun. Huwag mo nang itanggi. Hindi ako yun. Hindi ako nagpupunta sa isang fast food restaurant. Ano bang pakay mo sa amin ng anak ko? Sino ka ba? Huwag mo akong akusahan sa isang bagay na wala akong alam. Kinausap mo ang anak ko. Tinanong mo siya kung saan kami pupunta. Sinusundan mo ba kami? Alam ko. Nagpalit ka lang siguro ng damit. Nakasuot ka ng itim na jacket kanina, di ba? Wala akong alam sa sinasabi mo at wala akong itim na jacket. Sinungaling ka. Tumalikod na ang lalaki at mabilis na naglakad palabas ng banyo. Hahabulin sanay ni Benji, ngunit nang siya na ang lumabas ay hindi niya na nakita yung lalaki. Hindi maipinta ang mukha ni Benji nang bumalik siya kay Arnel. Gising na ang anak niya at kausap nito si Lolo Elyong. Narinig niya na nagkikwento ang matanda tungkol sa mga karanasan nito nung bata pa ito. Tahimik naman na umupo si Benji sa gilid ng higaan. Okupado ang utak niya ng lalaking pinaghinalaan niyang nakasunod sa kanila ng anak na si Arnel. Bakit nakabusangot ang mukha mo, Benji? Nahirapan ka bang ilabas ang dapat mong ilabas sa banyo? Hindi naman po, Lolo. Pakiramdam ko po kasi merong sumusunod sa amin ni Arnel. Sumusunod? Aba, sino naman? Yung lalaking lumapit at kumausap kanina kay Arnel bago kami sumakay ng barko. Nagtataka po ako kung bakit nandito rin siya sa barkong to. Sigurado ka ba sa bagay na yan, Benji? Hindi magandang nag-aakusa ka ng ibang tao. Hindi ko rin po alam, Lolo Elyong. Pero iba talaga ang dating sa akin ng lalaking yun. Parang mayroon siyang masamang binabalak. Huwag kang masyado mag-isip ng hindi maganda. Mahaba ang biyahe natin dito sa barko. Hindi maganda na puro negatibo ang nasa isip mo. Sandali lang at ako naman ang gagamit ng banyo, ha? Tutal ay nandito ka na. Meron na magbabantay kay Arnel. Nang umalis si Lolo Elyong, ay si Arnel naman ang kinausap ni Benji. Napansin niya ang takot sa mga mata ng anak niya. Alam niyang nabahala ito sa pinag-usapan nila ni Lolo Elyong. Anak,
Kapag may ibang taong lumapit sa'yo huwag mong papansinin ha. Wala kang kakausapin kundi kami lamang ni Lolo Ilyong habang nandito tayo sa barko. Naiintindihan mo ba, anak ko? Opo, tatay. Pero, nasa panganib po ba tayo? Wala anak, wala. Huwag kang matakot. Basta, huwag kang aalis sa tabi ko ha. Dapat yung palagi kitang nakikita. Hayaan mo, bukas ng hapon nasa Bacolod na tayo. Nang bumalik si Lolo Ilyong ay umalis muli si Benji upang bumili ng pagkain at tubig. Nakaramdam na sila ng gutom. Naisipan niya ring ibili ng makakain si Lolo Ilyong dahil yun ang palaging nagbabantay kay Arnel sa tuwing umaalis siya sa higaan nila. Nagtungo siya sa ikalawang palapag ng barko kung saan naroon ang bilihan ng mga pagkain. Meron dong mga lutong ulam. Bumili siya ng kasya para sa kanilang tatlo. Habang naglalakad si Benji pabalik, ay bigla siyang kinabahan sa dahilan na hindi niya alam. Nagmadali na siya at nang nandun na siya ay nagtaka siya nang hindi niya nakita sila Lolo Ilyong at Arnel. Hindi muna siya nag-isip ng masama. Inisip niya na baka may pinuntahan lamang ang dalawa. Nang bumalik si Lolo Ilyong ay mag-isa lang ang matanda. Hindi nito kasama ang anak niyang si Arnel. Lolo, si Arnel po. Nasaan ang anak ko? Hindi mo ba nakita nung bumalik ka? Hindi po. Nasaan po siya? Nagpunta kasi ako sa banyo. Iniwan ko rito si Arnel. Ang sabi ko huwag siyang aalis at babalik din ako kagad. Mukhang hindi ako sinunod ng batang yun Lo, pabantay lang po ng gamit namin ha. Hahanapin ko lang po si Arnel. Mabilis na kumilos si Benji. Hinanap niya sa ibaba si Arnel pero hindi niya yun nakita ron. Maging ang pangalawang palapag ng barko ay sinuyod niya ng matindi. Bigo rin siyang makita ang kanyang anak. Bawat taong nakakasalubong niya ay tinanong niya kung nakita ba ng mga yon si Arnel, kasunod ng pagsabi niya kung anong kulay ng suot ng anak niya. Pero sa kasamaang palad ay walang nakapagturo kay Benji kung nasaan si Arnel. Mas lalo pang natakot si Benji nang maalala niya yung lalaking kumausap kay Arnel bago umandar ang barko. Nagkaroon siya ng hinala na baka ang anak niya talaga ang pakay ng taong yon. Umabot na si Benji sa paghahanap sa pinakataas ng barko. May mangilang-ngilang tao ang naroon. Arnel! Anak! Arnel! Nandito ka ba, anak ko? Paulit-ulit yung isinigaw ni Benji. Pakiramdam niya ay mawawala na siya sa sariling katinuan. Hanggang sa nakita niya si Arnel na nasa gilid ng barko. Meron itong katabing lalaki. Nakatalikod ang dalawa. Hindi maaaring magkamali si Benji. Ang kasamang lalaki ng anak niya ay ang lalaking kumausap kay Arnel nung nandun sila sa fast food restaurant. Malaki ang hakbang na lumapit si Benji sa kanyang anak. Arnel! Arnel, anak! Lumayo ka sa lalaking yan! Humarap si Arnel sa kanya at isang malaking ngiti ang agad na ipinakita ng bata. Tumakbo ito palapit sa kanya. Tay, ang ganda po pala talaga dito sa itaas ng barko. Ang lawak-lawak po ng dagat. Hindi ba anak? Sinabi ko sa'yo na huwag kang sasama sa hindi mo kilala. At ikaw naman, ngayon mo sabihin na hindi mo kami sinusundan ng anak ko. Bakit nasa iyo ang anak ko, ha? Sa susunod kasi, bantayan mo ng maayos ang anak mo para hindi pagala-gala rito. Sinamahan ko lang siya dahil baka mahulog. Matalim na tiningnan ni Benji ang lalaki. Hindi yun natinag at nanatiling nakatingin sa kanilang mag-ama. Sadyang kakaiba ang dating ng lalaking yon para kay Benji. Malakas ang pakiramdam niya na panganib ang dala nun sa kanilang mag-ama. Tara na Benji, bumalik na tayo sa higaan natin. Bye Kuya Dario, salamat po't sinamahan niyo po ako. Kumaway pa si Arnel sa lalaki na tinawag nito sa pangalan na Dario. Mabilis na inilayo ni Benji ang anak niya kay Dario at bumalik na sila sa kanilang higaan sa ibaba. Ang nag-aalalang si Lolo Ilyong ang sumalubong sa kanila. Agad itong humingi ng tawad kay Benji. Dapat daw
ay isinama na lang nito si Arnel nung nagtungo ito sa banyo upang hindi nawala si Arnel. Wala po kayong dapat na ihingi ng tawad, Lolo Elyong. Kung meron man pong dapat sisihin dito, walang iba po yun, kundi yung lalaking kumuha kay Arnel. Tay, hindi po ako kinuha ni Kuya Dario. Nung umalis po si Lolo Elyong, nainip po ako kaya naglakad-lakad po ako. May mga bata po ako nakita na nagpupunta po sa itaas. Sumunod po ako sa kanila. Tapos nung nasa gilid ako ng barko, lumapit po si Kuya Dario sa akin at sinabi niya na dapat ay hindi ako mag-isa ron kasi delikado po. Sinamahan niya po ako at hindi po niya ako kinuha. Yan ba ang sinabi niya sa'yo na sasabihin mo sa akin, Arnel? Hindi kita tinuruang magsinungaling, ha? Nagsasabi po ako ng totoo, Tay. Yun po talaga ang nangyari. Hindi po ako kukunin ni Kuya Dario. Tama na, Arnel. At pwede ba? Huwag mong tinatawag na kuya ang lalaking yon. Hindi mo siya kilala. Masamang tao siya, anak. Pero tatay, Sinabi ng tama na, Arnel eh. Kapag sinabi kong hindi ka sasama sa lalaking yon, hindi ka sasama. Para sa'yo rin tong ginagawa ko. Tama na kayo mag-ama, Benji. Tama na. Mukhang natatakot na ang bata sa'yo. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo. Kumakalam na ang sikmura ko eh. Wala pa akong tanghalian. Pinilit ni Benji na kumalma. Ngunit tila mahirap yung gawin sa pagkakataon na yon. Lalo na't nakita niya nakasama ni Arnel ang lalaking pinaghihinalaan niyang merong masamang balak sa kanila. Mabuti na lang at bago pa may gawing hindi maganda ang lalaki sa anak niya, ay nakita niya agad yon. Matapos kumain ay muling kinausap ni Benji si Arnel. Humingi siya rito ng tawad dahil napagtaasan niya ito ng boses. Ipinaliwanag niya kay Arnel na hindi siya galit, bagkus ay nag-aalala lang siya para rito. Sa gitna ng pag-uusap nilang mag-ama ay nagpaalam sa kanila si Lolo Elyong. Kailangan na naman daw nitong gumamit ng banyo. Anak, kapag may taong lumapit sa'yo na hindi mo kilala, ikaw na ang lumayo. Kahit ang Dario na yun, ha? Wala akong tiwala sa kanya eh. Malakas ang kutob ko na may masama siyang binabalak sa atin. Paano kung kunin ka niya tapos magkalayo tayong dalawa? Gusto mo bang mangyari yun? masyado ka naman paranoid, Tay. Anong sabi mo? Kung ano-ano salita lumalabas sa bibig mo, ah. Paranoid po, yung nag-iisip ng kung ano-anong masamang salita kahit wala namang dapat isipin na masama. Narinig ko po ang salitang yun nung nanonood po ako ng TV. Alam mo kasi, anak, ayoko lang na masyado maging maluwag sa'yo tapos sa huli ay magsisisi ako kasi may masamang nangyari sa'yo. Mukhang mabait naman po si Kuya Dario, Tay. Maraming tao magaling magpanggap, anak. Yung akala mong mabait, meron palang masamang balak sa'yo. Eh bakit po si Lolo Elyong? Hindi po rin natin siya kilala pero may tiwala po kayo agad sa kanya. Iba si Lolo Elyong. Matanda na siya. Saka napatunayan naman natin na hindi siya masamang tao, di ba? Eh sa ilang oras lang natin siyang nakasama. Alam ko kagad na mabuti siyang tao. Basta, sundin mo na lang ang mga sinabi ko sa'yo. Naintindihan mo ba? Opo, Tatay. Sorry po ulit. Walang ibang gusto si Benji kundi ang kaligtasan nilang mag-ama habang sakay sila ng barko papunta sa lugar na kanilang patutunguhan. Mahaba-haba pa ang biyahe nila at sa mga oras na yon ay maaaring marami ang pwedeng mangyari. Kaya nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang protektahan ang anak na si Arnel laban kay Dario. Makikipaglaban siya ng patayan para sa nag-iisa niyang anak. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na si Lolo Elyong sa higaan nito. Agad na napansin ni Benji na tila masama ang pakiramdam ng matanda. Patagilid yung humiga at namaluktot. Lolo Elyong, ayos lang po ba kayo? Baka po nahihilo kayo sa biyahe. Mayroon po akong dalang gamot para sa hilo. Kailangan niyo po ba? Maraming salamat na lang, Benji. Pero hindi ako nahihilo.
Pero bakit parang ang sama po ng pakiramdam nyo? Bumangon si Lolo Ilyong at umupo sa gilid ng higaan nito. Tumingin yun sa kawalan na tila napakalalim ng iniisip. Bakit, Lolo Ilyong? May problema po ba? Hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Baka pagtawanan mo lamang ako. Pangako po, hindi ko po kayo pagtatawanan. Ano po ba yun, Lolo Ilyong? Malakas ang kutob ko na meron tayong kasamang aswang dito sa barko. Nagkakaroon ng ganitong reaksyon ng katawan ko kapag merong aswang na malapit sa akin. Panay ang banyo ko at para akong masusuka na hindi ko mawarian. Malaki ang paniniwala ni Benji sa mga aswang at sa mga nilalang na kagaya nun. Nung bata pa siya, ay sa probinsya sila nakatira ng nanay niya. Isa yung lugar na hindi na bago ang kwento tungkol sa mga aswang. Kahit mismong nanay niya ay nakakita na ng aswang na gabi-gabing nagpupunta sa bahay nila. Naniniwala po ako sa mga aswang, Lolo Ilyong. Pero gaano po kayo kasigurado na tama ang kutob yung may kasama tayong aswang dito sa barko? Ang katawan ko ang nagsasabi, Benji. Ito ang kusang nagbibigay sa akin ng senyales kapag merong aswang sa paligid. Kung hindi mo na itatanong, isa akong manunugis. Kilala ko sa lugar namin sa pagpatay sa mga masasamang aswang. Matagal ko na itong ginagawa, kaya malawak na ang aking kasanayan. Ano po ang dapat natin gawin, Lolo Ilyong? Dapat po ba tayong matakot? Paano kung biglang umatake ang aswang na yun sa mga tao rito sa barko? Sa ngayon ay wala pa tayong dapat na ikatakot. Sa tingin ko, hindi aatake ang aswang sa ganitong lugar. Mahihirapan siyang itago ang kanyang sarili kung sakali. Pero dapat pa rin po tayo mag-ingat, Lolo Ilyong. Lalo na po ang anak ko si Arnel. Bata pa siya at hindi pa niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ano ka ba, tatay? Kaya ko pong ipagtanggol ang aking sarili kahit sa mga aswang. May napanood nga po ako sa pelikula eh. Kinalaban ng bata yung aswang sa bahay nila eh. Arnel, bakit ka nakikinig sa usapan ng mga matatanda, ha? Tay, imposible namang hindi ko marinig ang pinag-uusapan niyo ni Lolo Ilyong. Ang lapit-lapit niyo po sa akin. Aba, nangangatwirang ka pang bata ka, ha? O total, narinig mo sinabi ni Lolo Ilyong. Siguro naman ay hindi ka naaalis nang hindi ka nagpapaalam kagaya ng ginawa mo kanina. Dito ka lang. Wala kang ibang kakausapin kundi ako at ang Lolo Ilyong. Nagkakaintindihan ba tayo? Para kay Benji ay walang masama kung maniniwala siya sa sinabi ni Lolo Ilyong na merong aswang sa barko kung saan sila nakasakay. Magandang bagay na alam niya ang bagay na yon para aware siya. Doon niya nasabi sa sarili na kailangan talaga nilang mag-ingat. Kahit na isang gabi lamang sila sa barko, ay hindi pa rin sila dapat maging kampante. Naging interesado si Benji sa pagiging manunugis ni Lolo Ilyong. Yun ang unang beses na meron siyang nakilala na isang manunugis ng aswang. Ayon kay Lolo Ilyong, binata pa lang ito ay sinanay na ito ng tatay niya upang maging isang manunugis. Hindi raw naging madali ang pagsasanay at may punto pa na nais na nitong sumuko. Ngunit nang pinatay ng isang aswang ang bunso nitong kapatid, ay doon na nagpursigi si Lolo Ilyong na seryosohin ang pagiging isang manunugis. Kung mula po binata hanggang ngayon manunugis kayo, ibig sabihin ho, marami na ho kayong napatay na aswang, Lolo Ilyong. Hindi naman sa pagmamayabang, pero marami na talaga. Hindi ko na mabilang kung ilan. Iba't ibang klase ng aswang na ang nakaharap ko. Ngunit hindi lahat ay pinapatay ko. May mga aswang na kailangan lang kausapin upang huminto sa panggugulo. Marunong din silang umintindi, kagaya nating mga tao. Nakakahanga po pala kayo, Lolo Ilyong. Nakakatuwa na meron akong nakilala na kagaya nyo. Lolo Ilyong, pwede po ba akong maging kagaya nyo? Parang ang astig po kasing maging manunugis eh. Pwede naman, Arnel. Pero magtapos ka muna ng pag-aaral mo.
Saka palagi kang makikinig sa tatay mo kasi siya ang nakakaalam ng makakabuti para sa'yo. Lahat ng magulang, wala silang ibang iniisip kundi ang ikabubuti ng kanilang mga anak. Oh, narinig mo ba ang sinabi ni Lolo Elyong? Palagi kang makikinig sa akin ha, Arnel? Palagi naman po ako nakikinig sa inyo, tatay eh. Kaya lang po, minsan, ang dami niyo na pong sinasabi at inuutos kaya nalilito na po ako. Natawa sina Benji at Lolo Elyong sa sinabi ni Arnel. Aminado si Benji na pagdating kay Arnel ay overprotective siya. Sa palagay niya ay walang mali roon, lalo na at nag-iisa niyang anak si Arnel. Hindi siya makakapayag na mapahamak ito dahil si Arnel ang buhay na alaala na iniwan ng kanyang namayapang asawa. Kalmado ang dagat kaya walang pagkahilong naramdaman si Benji sa unang 3 oras ng biyahe nila. Nang 6:00 na ng gabi ay nagtungo sila ni Arnel sa itaas ng barko upang pagmasdan ang napakagandang paglubog ng araw. Tatay, paano kung biglang umatake yung aswang na sinasabi ni Lolo Elyong? Ano pong gagawin natin? E di syempre, lalaban ako. Poprotektahan kita. Marunong ka po bang lumaban sa aswang? Hindi. Pero gagawin ko ang lahat para hindi kanya masaktan. Saka kasama natin si Lolo Elyong. Biyasa siya sa pakikipaglaban sa aswang. Pero sana, huwag mangyari yun. Ipagdasal mo pa rin na ligtas tayo makarating sa Negros Occidental. Alam mo, tay, sa totoo lang, ayoko po dun talaga sa bahay ni Lolo. Bakit naman? Kung tutuusin, maganda ang buhay mo ron. Palaging masasarap ang ulam mo tapos malambot pa ang kama. Si Tito Diego po kasi, alam ko nagalit siya sa atin. Hindi po niya ako kinakausap. Hindi rin po siya nakikipaglaro sa akin. Kaya po siguro wala siyang asawa o kaya syota kasi masama po ang ugali niya. Arnel, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa Tito Diego mo ha. Kahit baligtarin natin ang mundo, kadugo natin siya. Pero kung ganun po ang kadugo, kahit wag na lang po. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ganyan ka magsalita, anak. Parang ang dami-dami mo ng karanasan sa buhay. Para ka nang matanda. Palagi nga po kasi ako nanonood ng TV. Marami po ako natututunan doon. Pero tay, ano po kaya ang magiging buhay natin sa Silay, ano? Hindi ko rin alam, anak. Pero sana ay maging maayos. Yung kahit hindi kasing rangyan ang buhay natin sa bahay ng lolo mo. Basta kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw at nakakapag-aral ka, ay ayos na sa akin yun. Saka basta magkasama tayong dalawa, yun ang pinaka-importante sa lahat. Nang tuluyan ng lumubog ang araw ay kumalat na ang dilim sa kapaligiran. Nag-aya na si Arnel na kumain dahil nagugutom na ito. Magkasama silang naglakad paalis sa itaas ng barko. Habang bumababa ang mag-ama sa hagdan ay may naramdaman si Benji na nakasunod sa kanila. Narinig niya ang pag-ingit ng bakal na hagdan kaya mabilis siyang lumingon. Nang hilakbot siya ng isang aswang ang nakita niya sa kanilang likuran. Kahindik-hindik ang itsura nun. Naglalaway yun na parang gutom na gutom at gusto silang lapain. Imbis na pamahayan ng takot ay naging matapang si Benji dahil kasama niya ang kanyang anak. Arnel! Tumakbo ka na! Pumunta kay Lolo Elyong mo! Dali! Mabilis na sumunod si Arnel sa sinabi niya. Agad naman na inilabas ni Benji ang balisong na palagi niyang daladala. Itinago niya yon ng mabuti upang hindi maharang nang sumakay sila sa barko kanina. Matapang niyang hinarap ang aswang. Sige, subukan mong lumapit, tarantado ka! Akala mo natatakot ako sa'yo? Galit na umangil ang aswang. Mabilis na iwinasiwas ni Benji ang balisong nang akmang lalapit na ang aswang sa kanya. Nagawa niyang sindakin ng aswang sa kanyang ginawa. Napaatrasyon at mabilis na bumalik sa itaas ng barko. Hinabol ni Benji ang aswang upang tuluyang puksain. Ngunit nang paakyat na siya sa itaas ng barko
ay isang lalaki ang kanyang nakabanggaan. Aray! Pasensya na. Ikaw? Dario? Ikaw na naman. Alam mo, ako yata ang dapat magsabi na sinusundan mo ako eh. Kahit nga ang pangalan ko ay alam mo. Dahil sinabi sa akin ng anak ko kung ano ang pangalan mo. Isang realisasyon ang agad na yumakap sa utak ni Benji. Nanlaki ang mga mata niya nang maisip niya na malaki ang posibilidad na si Dario ang aswang. Nang tumakbo ang aswang sa itaas, ay sumakto na nakasalubong naman niya si Dario. Nagkaroon siya ng hinala na mabilis itong nakapagbagong anyo. Teka, kanina ka pa ba rito sa itaas? Oo, nakita ko pa nga kayo ni Arnel na nag-uusap eh. Dario, umamin ka nga sa akin. Meron ka bang itinatago? Lahat ng mga tao merong sikreto. Lahat tayo ay merong itinatago. Pero hindi ko sasabihin sa iyo ang lihim ko. Tigilan mo ako sa matatalinhaga mong pananalita ah. May nakita ka ba rito na kakaibang nilalang? Anong nilalang ang tinutukoy mo? Hindi agad sinagot ni Benji ang tanong ni Dario. Naisip niya na hindi tama na malaman ni Dario na meron siyang hinala na isa yung aswang. Baka patayin siya nito dahil alam na niya ang sikreto nito. Inalala niya si Arnel. Hindi pa siya pwedeng mawala dahil masyado pang bata ang kanyang anak. Oh, bakit hindi ka makapagsalita dyan? Anong nilalang ang sinasabi mo? Wala. Huwag mo nang intindihin ang mga sinabi ko sa'yo. Nagmamadaling tumalikod si Benji at bumaba na siya mula sa itaas ng barko. Malalaki ang mga hakbang na tinungo niya ang higaan nila. Tanging si Arnel lamang ang nakita niya roon. Si Lolo Elyong, nasan siya? Malay ko po, Tay. Nung dumating po ako rito, wala siya eh. Ano po ba yung nakita nyo kanina? Bakit pinatakbo nyo ako bigla? Natakot po tuloy ako kaya kahit hindi ko nakita tumakbo na lang po ako ng mabilis. Nakita ko yung aswang kanina. Kitang-kita ko. Seryoso po kayo, Tay? Oo. Nagkaharap kami pero naitaboy ko siya. Tara, hanapin natin si Lolo Elyong. Kailangan niya yung malaman. Baka naroon siya sa kainan. Pumunta ang mag-ama sa ikalawang palapag ng barko. Natagpuan nila si Lolo Elyong na kumakain doon. Umorder na rin sina Benji ng pagkain upang saluhan ang matandang lalaki. Nauna na akong kumain sa inyo. Kanina pa kasi kayo wala ron sa higaan nyo eh. Wala pong problema. Pero Lolo, tama po sinabi niyo na merong aswang dito sa barko. Nakita ko po siya kanina nung pababa kami ni Arnel mula sa itaas ng barko. Muntik niya na kaming atakihin. Buti na lang po at malakas ang pakiramdam ko. Natakot yata siya sa balisong ko. Hinarap ko po siya. Sinabi ko naman sa'yo. Ay nako, salamat sa Panginoon at walang nangyari sa inyo, Arnel. Lolo, natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Paano kung umatake ang aswang habang tulog tayo mamaya? Kung ganon, dapat nating bantayan ang isa't isa. Maaari tayo magpalitan sa pagtulog para kahit isa sa atin ay gising. Mahaba-haba pa ang gabi, Benji. Marami pa ang pwedeng mangyari. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil kayang-kaya kong labanan ng aswang na yon sa sandaling gumawa siya ng hindi maganda. Maraming salamat po talaga, Lolo Elyong. Ipinag-adya na rin siguro ng Diyos na makasama namin kayo sa biyahe na to. Kahit paano po nawala ang takot ko dahil sa inyo. Noong tinulungan mo ko sa pagdadala ng kahon ko, naramdaman kong mabuti kang tao, Benji. Kaya sa ganitong paraan, ay babawi ako sa inyo ng anak mo. Hayaan mong protektahan ko kayong mag-ama. Labis ang naging pasasalamat ni Benji kay Lolo Elyong. Kahit paano ay may kapanatagan ng loob siya sapagkat meron silang kasama na isang manunugis na kayang lumaban sa mga aswang kagaya ng nasa barkong yon. Matapos ang hapunan ay dumiretso na silang tatlo sa kanilang higaan.
Doon ay pinagpatuloy nila ang kanilang kwentuhan. Maya-maya pa ay napangiti si Benji nang makita niyang tulog na si Arnel. Hindi niya na namalayan na nakatulog na pala ang anak niya. Kinumutan niya si Arnel dahil medyo lumamig ang paligid. Napakaswerte ni Arnel dahil ikaw ang naging tatay niya. Ramdam ko ang nag-uumapaw na pagmamahal mo para sa kanya. Opo, Lolo Ilyong. Mahal na mahal ko po talaga ang anak ko. Nang mamatay po ang asawa ko, parang hindi hinayaan ng Diyos na mabuhay ako ng walang dahilan. Ibinigay si Arnel sa akin ng Diyos, Lolo Ilyong. Oo nga pala. Sino sa atin ang unang matutulog? Ikaw ba muna o ako? Kayo na po muna, Lolo. Di pa kasi ako inaantok eh. Ay siya, sige. Kung ganun, mauna na ako matulog Tamang-tama kasi inaantok na ako. Ganito nga yata talaga kapag tumatanda na. Maaga nang matulog. Gisingin mo ako makalipas ang 2 oras para ako naman ang magbabantay sa atin, Humiga na ng maayos si Lolo Ilyong upang matulog. Habang si Benji ay nakatingin lang kay Arnel. Nakikiramdam siya sa paligid nila dahil nangangamba siya na merong balak na umatake ang aswang. Mas mabuti na naalerto siya kaysa sa maging sobrang kampante. Maya-maya pa ay namatay na ang ilaw sa buong silid na yon. May mga maliliit na ilaw pero hindi yun sapat upang mabigyan ng liwanag ang paligid. Kahit paano ay may naaaninag pa rin si Benji sa gitna ng kadiliman. Nakikita niya pa rin ang mga bulto ng mga tao na nakahiga sa kanya-kanyang higaan. Makalipas ang ilang sandali, tumahimik na ang mga tao. Halos lahat ng naroon ay tulog na. Nanatili pa rin nakaupo sa gilid ng higaan si Benji. Patuloy siyang nagmamasid sa paligid upang kung sakaling may banta ng panganib ay agad niya yung makita. Hanggang sa merong isang lalaki ang pumasok sa silid na kanilang kinaroroonan. Mabilis na humiga si Benji upang magpanggap na tulog. Hindi niya inalis ang mga mata sa lalaki. Kapansin-pansin na iniisa-isang tingnan ng lalaki ang mga pasaherong natutulog. Dahil doon ay may kabang naramdaman si Benji. Pasimple niyang hinugot ang balisong na nakatago palagi sa bulsa ng kanyang pantalon. Patuloy ang lalaki sa tahimik na pagkilos hanggang sa nakatayo na yun sa tabi ng higaan ni Lolo Ilyong. Doon na nakita ni Benji ang mukha ng lalaki at nalaman niya na si Dario yun. Nang makita ni Benji na may kung anong kukunin si Dario sa dala nitong bag, ay doon na siya bumangon. Nagulat si Dario sa ginawa niya. Anong ginagawa mo rito, Anong gagawin mo kay Lolo Ilyong? Hindi sinagot ni Dario ang tanong ni Benji. Malalaki ang hakbang na naglakad dito palabas ng silid na yon. Sinundan niya si Dario. Nang nakalabas na ito ay hinawakan niya ito sa braso. Nang lumingon si Dario sa kanya ay agad niyang tinutukan yon ng balisong. Sino ka ba talaga, Dario? Anong sikretong tinatago mo? Bakit nandito ka sa barkong to? Hindi ko obligasyon na sabihin sa iyo ang dahilan kung bakit ako nandito. Kung ganun, may dahilan ka nga talaga kung bakit nakasakay ka sa barkong to. Bakit mo kinausap ang anak ko bago tayo sumakay dito? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ko kinausap ang anak mo? Nakausap ko lang siya nung nakita ko siya sa itaas ng barko. Hindi mo kayang bilugin ang ulo ko, hayop ka. Pumiksi si Dario. Nabitiwan ni Benji ang braso nito. Naglakad na ito palayo at hindi niya na yun sinundan pa. Bumalik na siya kay Arnel na natutulog pa rin hanggang sa mga oras na yon. Habang si Lolo Ilyong ay nagising nang umupo siya sa higaan nila ni Arnel. Saan ka galing, Benji? May nakita po kasi akong lalaki na nakatayo kanina dyan sa tabi ng higaan nyo. Yun po yung sinasabi kong lalaking kumausap kanina kay Arnel bago kami sumakay dito sa barko. Kahina-hinala po talaga ang galaw niya, Lolo. Nung hinabol ko yung aswang na muntik nang umatake sa amin ni Arnel, siya lang ang nakita kong tao sa itaas ng barko. Nakabanggaan pa nga kami.
Ang ibig mo bang sabihin, aswang ang lalaking yon? Siya ba ang pinaghihinalaan mong aswang na kasama natin dito sa barko? Tama po kayo, Lolo Ilyong. Malakas po ang hinala ko na siya ang aswang. Hindi niya ako sinagot nang tanungin ko siya kung anong ginagawa niya sa barkong to. Alam ko po na hindi siya nandito dahil isa lamang siyang normal na pasahero. Kapag nakita ko ang lalaking tinutukoy mo, doon ko lang masasabi kung tama ang hinala mo sa kanya na isa siyang aswang. Sa pagkakataon na yon ay sinabi ni Lolo Ilyong na maaari nang matulog muna si Benji. Ang matandang lalaki naman ang magbabantay sa kanila upang masiguro ang kaligtasan nila. Sinabi ni Benji kay Lolo Ilyong na kung sakali na meron itong makitang kahina-hinalang lalaki ay gisingin siya nito agad. Dahil nakaramdam na ng pagod si Benji ay humiga na siya sa gilid ni Ernel at pumikit upang matulog na. Kampanting nakatulog si Benji dahil alam niyang babantayan sila ni Lolo Ilyong. Napakalaking tulong ni Lolo Ilyong para sa kanilang mag-ama. Kung wala ang matandang lalaki, malamang ay hindi siya makakatulog dahil sigurado siya na magdamag niyang babantayan ang anak na si Arnel. Ngunit sa gitna ng mahimbing na pagtulog ni Benji ay nagising siya dahil sa mainit na hiningang humahampas sa kanyang muka. Sa pagbukas niya ng kanyang mata, ay nangilabot siya nang malaman niyang nasa harapan niya ang muka ng aswang. Sa sobrang lapit ng aswang sa muka niya ay hindi imposibleng maramdaman niya ang hininga nun. Agad na kinapa ni Benji ang balisong sa gilid ng kanyang pantalon. "Kilala kita, hayop ka! Alam kong ikaw yan, Dario!" Nang makita niyang sasakmalin siya ng aswang, ay inunahan niya yun ng saksak ng balisong sa kaliwang tagiliran nito. Malakas na umangil ang aswang at mabilis na lumabas ng silid na yon. Nagising ang mga tao at may mga nagtanong kung ano ang nangyari. "May aswang! May aswang dito kanina! Muntik niya na akong atakihin! Pero nasaksak ko siya sa tagiliran!" Narinig niya ang bulungan ng mga tao. Marami ang hindi naniwala sa sinabi ni Benji. Meron din pinagtawanan siya. Doon niya napagtanto na walang naniwala sa sinabi niya at napagkamalan pa siyang nababaliw. Hindi niya na pinilit na maniwala ang mga tao sa kanya. Tatay, ano pong nangyari? "Nandito ang aswang, anak. Muntik niya na akong atakihin kanina. Si Lolo Ilyong, gisingin mo siya dali. Kailangan natin ng tulong niya." Nagtungo si Ernel sa higaan ni Lolo Ilyong. Bumalik din ito kaagad. Tatay, wala po si Lolo Ilyong. "Ano? Saan naman siya pupunta?" Hindi ko po alam. Tulog po ako kanina eh. "Tara na, hanapin natin si Lolo Ilyong. Kailangan natin siya. Hindi tayo ligtas sa barkong to." Magkahawak ng kamay na lumabas ng silid na yon ang mag-ama. Hindi maiwasang mag-alala ni Benji para kay Lolo Ilyong. Nagtungo sila sa pangalawang palapag. Sa pagliko nila sa isang pasilyo, nakabanggaan niya si Lolo Ilyong. "Lolo, buti nakita ko kayo. Saan po kayo nagpunta? Bakit bigla po kayo nawala? Hindi ba sabi mo ibabantayan mo kami?" Pasensya na kayo. Hindi ko naman kasi napigilan ang sarili ko na magpunta sa banyo. Alam mo naman na kapag may malapit na aswang sa paligid ko, ay kung ano-anong nangyayari sa katawan ko. Eh bakit pala? May nangyari ba habang wala ako? "Lolo, muntik na po akong atakihin ng aswang habang natutulog ako. Mabuti na lang po't nagising ako, Lolo." Nasaktan ka ba niya? "Sa awa naman po ng Diyos hindi naman po. Pero nasugatan ko po yung aswang. Nasaksak ko siya ng balisong sa tagiliran. Lo, hindi na po tayo ligtas dito. Malakas ang pakiramdam ko na tayo ang puntirya ng aswang na yon. Nung una po, nakita ko siyang nakatayo sa higaan nyo. Tapos kanina, ako naman ang aatakihin niya. Sigurado ako na si Dario ang aswang na yon na nandito sa barko." Kung siya talaga ang aswang, kailangan nating mag-ingat sa kanya. "Eh ano ang gagawin natin, Lolo? May mga dala ka bang armas na magagamit natin para lumaban sa kanya?" Sa kasamaang palad, wala. Hindi ko kasi inasahan na meron tayong makakasamang aswang dito sa barko. Kaya ang tanging magagawa natin ay ang labanan siya
gamit ang ating lakas. Pektahan po natin ang isa't isa. Yan lang siguro magagawa natin. Kailangan lang natin palipasin na magdamag. Siguro naman, kapag umaga na, ay hindi niya na tayo maaatake. Nagdesisyon silang bumalik sa higaan nila. Naisip nila na mas ligtas sila roon dahil maraming tao. Kung tama ang hinala ni Benji na sila ang target ng aswang, marahil ay magdadalawang isip na ang aswang na umatake sa kanila. Ang kailangan lang nilang gawin ay huwag silang matulog. Tatay, inaantok na po ako. Sige na, matulog ka na muna anak. Kaming dalawa ni Lolo Ilyong ang magbabantay sa'yo. Mamamatay na po ba tayo ngayong gabi, Tay? Anak naman, bakit ka nagtatanong ng ganyan? Hindi pa tayo mamamatay. Makakarating pa tayo sa silay. Magtatayo pa tayo doon ng negosyo, di ba? Makikilala mo pa ang pamilya ng nanay mo. Tapos makakalaro mo pa ang mga pinsan mo ron. May mga pinsan po ako, Tatay. Marami po ba sila? Malalaman natin kapag nakarating na tayo sa silay. Sige na, Arnel. Matulog ka na, iho. Kami na ang bahala ng tatay mo sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Paano po pag bumalik po dito yung aswang? Aba, syempre. Makikipaglaban kami sa kanya. Tatalunin namin siya ng tatay mo. Gigisingin ka pa namin para mapanood mo kung paano namin bugbugin ang aswang na yon. Ngumiti ng malaki si Arnel dahil sa sinabing yon ni Lolo Ilyong. Pumesto na ng higa si Arnel upang matulog na. Upang hindi antukin ay itinuloy ni na Benji at Lolo Ilyong ang kwentuhan nila. Bakit pala kayo pupunta sa silay? Bakit kailangan niyong umalis ng Maynila? Sa totoo lang po, kung ako masusunod ayoko pong umalis sa Maynila. Pero kailangan po talaga eh. Pinalayas kami ng kapatid ko sa ama dahil pinagbintangan niya ako magnanakaw. Hindi naman po yun totoo. Ni minsan po sa buhay ko, hindi ko nagawang magnakaw at isiping kunin ang pagmamay-ari ng iba. Ang masakit po niyan, nangako pa naman po ako sa tatay ko bago siya mamatay na hindi ako aalis sa bahay niya. Pero mas tama ang ginawa mo. Mas makabubuti na ikaw na lamang ang lumayo. Sa tingin ko kasi, talagang gagawin ng kapatid mo ang lahat para mawala kayo ng anak mo sa landas niya. Di ko alam, Lolo Ilyong. Wala akong natatandaan na masamang ginawa ko sa kanya para tratuhin niya kami ng anak ko ng hindi maganda. Ang sakit lang po para sa akin na pinalayas niya kami ni Arnel lang dahil sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. May mga bagay talaga dito sa mundo na sa una ay hindi natin maintindihan. Ngunit darating ang panahon na malalaman mo rin ang dahilan sa mga hindi magagandang nangyari sa buhay mo. Pwedeng patibayin ka nito o mag-iwan sa iyo ng aral. Sandaling nagpaalam si Lolo Ilyong kay Benji dahil nais nitong uminom ng kape. Lolo Ilyong, mag-iingat ka ha. Huwag kang mag-alala sa akin, Benji. Sisigaw ako ng malakas kapag may nangyaring hindi maganda sa akin. Sisiguraduhin kong maririnig mo ang sigaw ko. Lo, ikuha niyo na rin po ako ng kape. Salamat po. Pag-alis ni Lolo Ilyong ay muling pinagmasdan ni Benji si Arnel. Hindi niya maintindihan kung bakit tila sinusundan sila ng kamalasan. Mula sa pagpapalayas sa kanila ni Diego hanggang sa ang barkong nasakyan nila ay merong isang pasaherong aswang. Ngunit gaya ng sinabi ni Lolo Ilyong, naniniwala siyang lahat ng yon ay merong dahilan. Masuyong hinaplos ni Benji ang buhok ng kanyang anak na si Arnel. Huwag kang mag-alala, anak ko. Sisiguraduhin kong buhay tayong makakababa sa barkong to. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mapahamak. Alam kong nakabantay ang Diyos sa atin. Hinding-hindi niya tayo pababayaan kailanman. Umaha ang kaba sa dibdib ni Benji nang mula sa kung saan ay narinig niya ang sigaw ni Lolo Ilyong. Tinawag pa nito ang pangalan niya. Napatayo siya dahil ang unang pumasok sa utak niya ay ang hanapin si Lolo Ilyong. Pero nagkaroon siya ng pag-aalinlangan dahil kapag ginawa niya yon ay iiwan niyang mag-isa si Arnel.
Nagkaroon ng pagkalito si Benji hanggang sa naisipan niyang gisingin na lang si Arnel at isama sa paghahanap kay Lolo Ilyong. Arnel anak! Arnel! Gising! Gumising ka! Bakit po, Tay? May nangyari po ba? Hahanapin natin si Lolo Ilyong mo. Narinig kong sumigaw siya eh. Sigurado ako na siya yun. Tara na po, baka kung ano po nangyari kay Lolo Ilyong. Magkasamang nagpunta ang mag-ama sa ikalawang palapag kung saan naroon ang kainan. Bago sila pumasok roon, ay may nakita sila sa sahig na 2 paper cup. Ang laman nung kape ay tumapon. Ano pong ibig sabihin niyan, Tay? Kukuha kasi sana si Lolo Ilyong mo ng kape. Sigurado akong sa kanya to. Pumasok sila sa loob ng kainan. Isang staff ng barko ang nakita nila ron. Tinanong yun ni Benji kung meron itong nakitang matandang lalaki. Ayon sa staff, ay merong matandang lalaki na bumili roon ng kape. Nang lumabas daw ang matanda, ay nakarinig ito ng sigaw. Ngunit nang i-check ng staff, ay wala itong nakitang kung anong kahinahinala. Alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, pero pakinggan mo akong maigi ha. Merong aswang sa barkong to. Isang lalaki. Dario ang pangalan niya. Matangkad siya tapos medyo kulot ang buhok. Sa huli kong pagkakatanda, ay nakasuot siya ng puting t-shirt at itim na pantalon. Nagtaka si Benji nang bigla siyang tawanan ng staff. Tinanong pa siya nito kung nananaginip ba siya. Hindi! Maniwala ka, hindi ako nananaginip. Totoong lahat ng sinabi ko. Humingi ka ng tulong. Nakikiusap ako sa'yo. Kailangan mahuli at mapatay ang aswang na yon. Lahat tayo rito ay nasa panganib. Nagbabala ang staff sa kanya na kapag iginiit pa ni Benji ang mga sinasabi niya, ay tatawag ito ng security upang i-detain siya hanggang sa makababa sila sa barko. Baka raw kasi magkaroon ng takot ang mga tao sa sinasabi niyang may aswang sa loob ng barko. Hindi niyo talaga ako pinaniniwalaan, no? Kapag may mga namatay, wala akong ibang sisisiin kundi kayong lahat na hindi naniniwala sa akin. Tara na anak, hanapin natin si Lolo Ilyong. Matalim na tiningnan ni Benji ang staff bago nila nilisan ang lugar na yon. Nilibot nila ang ikalawang palapag ng barko. Naghanap si Benji ng senyales na maaaring makapagturo sa kanila kung nasaan si Lolo Ilyong. Hindi nawawala ang kaba at takot sa dibdib niya. Sa maikling sandali na nakasama nila si Lolo Ilyong, ay napalapit na ang loob niya sa matandang lalaki. Pakiramdam niya ay napakatagal niya na yung kilala. Tatay, patay na po ba si Lolo Ilyong? Pinatay na po ba siya nung aswang na yon? Hindi anak, buhay pa si Lolo Ilyong. Kaya nga natin siya hinahanap kasi ililigtas natin siya. Si Dario, yung lalaking kumausap sa'yo sa itaas ng barko. Siya ang aswang anak. Kaya mag-iingat ka sa kanya. Siya rin yung lalaking kumausap sa'yo nung nandun tayo sa fast food restaurant. Naaalala mo ba yun? Kumunot ang noo ni Arnel. Naguguluhan itong tumingin sa kanya. Tay, parang hindi naman po si Kuya Dario ang kumausap sa akin nung kumakain tayo bago tayo sumakay sa barko eh. Teka. Anong ibig mo sabihin? Nakita mo ba yung mukha nung kumausap sa'yo nun? Hindi ko po siya nakita, tatay. Kasi po nakasaklob po yung pansaklob niya sa ulo kaya hindi ko po nakita yung mukha niya. Pero tatay, hindi po boses ni Kuya Dario ang narinig ko nang kausapin niya ako. Boses po ng matanda, tatay. Ano? Boses ng matanda? Sigurado ka ba, anak? Opo, sigurado po talaga ako. Magsasalita pa sana si Benji nang muli nilang marinig ang pagsigaw ni Lolo Ilyong. Nanggagaling yun sa pinakaitaas ng barko. Agad na tumakbo ang mag-ama roon upang alamin kung naroon nga ba ang matandang lalaki. Lolo Ilyong! Lolo Ilyong! Nasaan kayo? Sumagot ka, Lolo Ilyong! Panay ang linga ni Benji sa paligid hanggang sa makita niya si Lolo Ilyong na nakatayo sa may gilid ng barko. Halata sa mukha ng matanda ang takot. Nang lapitan nila yun ay nanginginig pa rin si Lolo Ilyong. Lolo, ayos ka lang ba? Ano nangyari sa inyo? Bakit po kayo nandito? Inatake ako ng aswang.
Paglabas ko ng kainan, bigla niya akong hinablot. Tignan niyo, may kalmot ako rito sa braso. Pagkatapos, dinala niya ako rito sa itaas. Pero nilabanan ko siya at nagawa ko siyang itaboy. Salamat sa Diyos. Mabuti naman po at ganun na nangyari. Ang mabuti pa, humanap po tayo ng tulong. Kailangan magumot po ang sugat niyo. Sige na, mauna na kayo sa paglalakad. Kaya ko pa ang sarili ko. Sigurado po ba kayo? Oo, makabubuti rin kung merong magbabantay sa inyong likuran. Nararamdaman kong nasa paligid pa rin ang hayop na aswang na yon. Nauna nang maglakad sina Benji at Arnel. Hawak ni Benji ang isang kamay ng kanyang anak. Habang naglalakad sila ay may ibinulong si Arnel kay Benji. Tatay, si Lolo Elyong po. Kaboses niya po yung lalaking kumausap sa akin dun sa restaurant. Ngayon ko lang po napagkumpara yung boses nilang dalawa. Ano? Sigurado ka ba, anak? Opo, tay, sigurado po ako. Hindi ba, ang sabi ko po sa inyo kanina ay boses po ng matanda ang narinig ko? Nanlamig at natigilan si Benji sa pagkakataon na yon. Huminto siya sa paglalakad at mabilis na binilikan ang mga pangyayari. Maraming katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Kagaya na lang ng kung sinadya ba ni Lolo Elyong na mapalapit sa kanilang mag-ama. Bigla siyang nagkaroon ng duda sa lahat ng mga sinabi nito sa kanila. Oh, bakit huminto kayo sa paglalakad? May problema ba? Bago humarap si Benji kay Lolo Elyong, ay kinalma muna niya ang kanyang sarili. Lo, mas mapapabilis po tayo kung aalalayan ko kayo sa paglalakad. Hindi mo na ako kailangang alalayan. Hindi naman ako pilay. Sa braso ang sugat ko, hindi sa paa o binte. Hindi pinakinggan ni Benji si Lolo Elyong. Lumapit siya sa matanda. Inakbayan niya ito at inilagay niya ang kamay sa kaliwang tagiliran ng matandang lalaki. Mariing niyang pinisil ang tagiliran ni Lolo Elyong. Napasigaw ang matanda sa labis na sakit. Mabilis na lumayo si Benji kay Lolo Elyong. Habang nasa likuran niya si Arnel, may dugong tumagos sa damit ng matanda mula sa sugat nito sa kaliwang tagiliran. Ikaw ang aswang at hindi si Dario. Niloko mo kami. Natatandaan kong nasaksak ko ang tagiliran ng aswang. Naging mabalasik ang mukha ni Lolo Elyong. Hindi ko akalain na malalaman mo ang aking sikreto. Maling minaliit kita, Benji. Tama ka. Ako nga ang aswang sa barkong ito. At nandito ako para patayin kayo ng anak mo. Pero bakit? Anong kasalanan namin sa inyo? Sa akin wala kayong kasalanan. Pero sa taong nag-utos sa akin, meron. Alam nyo, isa akong aswang na binabayaran upang patayin ng taong nais ipapatay ng taong kumukuha sa akin. Hindi totoong isa akong manunugis. Lahat ng kwentong sinabi ko sa inyo ay inimbento ko lamang upang makuha ko ang loob niyong dalawa para magtiwala kayo sa akin at hindi niyo ako paghinalaan. Ang husay kong umarte, hindi ba? Isang tao lamang ang agad na pumasok sa isip ni Benji ng sandaling yon. Si Kuya Diego ba? Siya ba nag-utos sa'yo para patayin kami ng anak ko? Tama! Si Diego nga. Sa pagkakasabi niya sa akin, kailangan mong mawala at ng anak mo dahil sa inyo ipinamana ang lahat ng ari-arian ng tatay niyo ni Diego. Nahuli raw siya ng tatay niyo na nagnanakaw ng pera sa kumpanya. Kaya marahil ay hindi siya pinamanahan. Kailangan niyong mawala upang sa kanya mapunta ang kayamanan na dapat ay sa inyo. Pasensya na kayong dalawa. Trabaho lang ang gagawin ko. Walang personalan. Sa isang iglap ay nagbago ng anyo si Lolo Elyong. Naging isang mabangis na aswang ang matandang lalaki. Malakas itong umangil na nagdulot ng takot kay Benji. Napakahigpit ng yakap ni Arnel sa likuran ng kanyang ama. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ka dapat matakot sa kanya. Lalabanan ko mapagpanggap na aswang na yan.
Ito ang pagkakataong hinihintay ko. Sa oras na mapatay kita, makukuha ko na ang perang ibabayad sa akin at kapatid mo. Sumugod si Lolo Elyong kay Benji at Arnel. Mabilis na inalabas ni Benji ang balisong. Yun lamang ang meron siya na maaari niyang gamitin upang ipagtanggol silang mag-ama. Ngunit bago pa man makalapit si Lolo Elyong sa mag-ama, ay mabilis na dumating si Dario mula sa kung saan. Armado ito ng isang mahabang buntot ng pagi. Hinataw ni Dario sa katawan si Lolo Elyong na agad na nagdulot ng malalim na sugat sa matandang aswang. Napaatras naman si Lolo Elyong. Huwag kang makialam dito, Dario. Hayaan mo akong tapusin ang aking trabaho. Tinatawag mong trabaho ang pagpatay sa mga tao kapalit ng pera? Matagal na kitang gustong patayin, Elyong. Matagal na tayo naghahabol ang dalawa. Tapusin na natin ang lahat ngayong gabi. Kailangang isa sa atin ang mamatay. Pagkatapos kitang patayin, isusunod ko na ang mag-amang nasa likuran mo. Hindi makapaniwala si Benji sa pagdating ni Dario. Sa mga narinig niya ay napagtanto niya na si Dario ang tunay na manunugis at hindi si Lolo Elyong. Nagsimula ang matinding labanan nila Dario at Lolo Elyong. Nagpalitan ng pag-atake ang dalawa. Si Lolo Elyong ay mabilis at malakas, ngunit si Dario ay mas determinado at halatang sanay sa pakikipaglaban. Hindi lang nito ginamit ang buntot ng pagi sa pag-atake. Ginamit din ito yun sa mga pagsangga sa pag-atake ni Lolo Elyong. Bakit hindi mo nalang hayaan na patayin ko mag-ama, Dario? Hahatian kita sa pera. Hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko ay ang patayin ka, Elyong. Ilang ulit na nagtangka si Lolo Elyong na sunggaban si Dario gamit ang matatalim nitong kuko. Ngunit naiwasan yun ni Dario. Nagawa nitong hampasin si Lolo Elyong sa tagiliran gamit ang buntot ng pagi. Nagkaroon ng malalim na hiwa roon ang aswang, ngunit hindi pa rin yun sapat upang patumbahin ang aswang. Hindi mo ako matatalo ng ganyan lang, Dario. Hindi mo ako matatalo. Biglang humatak ng lubid si Lolo Elyong mula sa gilid ng barko. Inihampas nito yon kay Dario na naging sanhi upang matumba ang lalaki. Agad naman na bumangon si Dario at mabilis na lumapit sa aswang. Isang malakas na hampas ng buntot ng pagi sa dibdib ni Lolo Elyong ang pinakawalan nito. Duguan na si Lolo Elyong pero hindi nakikita ni Benji sa mukha ng matandang aswang ang pagsuko. Biglang nagkaroon ng malakas na pag-uga sa barko. Dahil doon ay nawalan ng balanse si Lolo Elyong. Sinamantala naman yun ni Dario. Hinatak nito ang hawak na lubid ng matanda at ipinilupot yun sa lieg nito. Itinulak ni Dario si Lolo Elyong hanggang sa mapasandal ang matanda sa gilid ng barko. Katapusan mo na, Elyong. May paghihiganti ko na sa wakas ang pagpatay mo sa asawa ko. Nagpalit bigla ng anyo si Lolo Elyong sa pagiging tao para kumuha ng awa. Parang awa mo na, Dario. Huwag mo akong papatayin. Ginawa ko lang yon dahil may nag-utos sa akin. May nag-utos man sa'yo o wala, ikaw pa rin ang pumatay sa kanya. Kailangan na matapos ang kasamaan mo upang wala ka nang mabiktima. Hindi na nagawa pang magsalita ni Lolo Elyong nang higpitan ni Dario ang lubid na nakapalupot sa lieg ng matanda. Mahigpit na niyakap ni Benji si Arnel. Isinubsob niya ang mukha ng bata sa kanyang dibdib upang hindi nito masaksihan ang kamatayan ng matandang aswang. Sa huling pagkakataon, isang malakas na sipa mula kay Dario ang nagpabagsak kay Lolo Elyong mula sa itaas ng barko. Bumagsak si Lolo Elyong sa malamig at malawak na dagat. Mabilis siyang nilamon ng tubig hanggang sa hindi na nila yon nakita pa. Agad na lumapit ang mag-ama kay Dario. Maraming salamat, Dario ah. Hindi ko alam kung buhay pa kami ng anak ko kung hindi ka dumating. Patawarin mo ko kung hinusgahan at pinagbintangan kita na ikaw ang aswang. Sabi ko na sa'yo, tatay eh. Mabait po si Kuya Dario. Hindi kita masisisi. Alam kong pinoprotektahan mo lamang ang iyong anak. Ngunit sa susunod,
Matuto kang makiramdam sa mga taong nakakasalamuha mo. Maraming magaling magpanggap. Tatandaan ko ang sinabi mo. Pero, nakakasigurado ka bang patay na nga si Lolo Elyong? Hindi na siya mabubuhay sa dagat. Sigurado ko kung hindi man siya mamatay sa pagkalunod, ay masasawi siya dahil pagpepestahan siya ng mga pating. Salamat talaga ha. Pero tama ba ang hinala ko na isa kang manunugis? Oo, tama ka. Matagal ko nang sinusundan si Elyong dahil pinatay niya ang asawa ko. Maraming beses na kami nagkaharap pero masyado siyang madulas. Palagi niya akong natatakasan. Kaya nang makita ko siya na sumakay siya sa barkong to, natuwa ako kasi alam kong ito ang perpektong lugar para tapusin siya. Wala siyang matatakasan dito dahil napapalibutan tayo ng tubig. Sa huling pagkakataon ay nagpasalamat ulit sina Benji at Arnel kay Dario. Tahimik na umalis si Dario habang sina Benji at Arnel ay mahigpit na nagyakap sa isa't isa. Alam nila na ligtas na sila at wala na silang dapat na ikatakot pa. Kinabukasan ng hapon ay dumaong na ang barko sa Bacolod. Pagbaba ni na Benji sa barko ay nakita nila si Dario. Tumakbo palapit si Arnel sa lalaki at mahigpit itong niyakap. Salamat ulit Kuya Dario sa pagliligtas po sa amin ni tatay. Ginulo ni Dario ang buhok ng bata. Walang anuman yon. Kung nabuhay lang siguro ang anak ko, ay kasinlaki mo na siya ngayon. San pala ang tungo mo, Dario? Sa Silay, nandun ang aking pamilya. Sa Silay? Doon din ang punta namin Kung gusto mo, sabay na tayong bumiyahe papunta ron. Pumayag si Dario na sabay-sabay na silang magtungo sa Silay. Sa iisang bus sila sumakay at magkakatabi sila sa pangtatluhan na upuan. Pagdating ni na Benji sa bahay ng kanyang asawa ay hindi sila makapaniwala nang malaman nila na si Dario pala ang panganay na kapatid ng asawa ni Benji. Labis ang saya nila dahil tila pinagtagpo talaga sila ng pagkakataon. Sa iisang bahay lang pala ang kanilang destinasyon. Gamit ang naipong pera ay nagtayo ng negosyo si Benji. Isang bigasan na nang kinalaunan ay lumago at naging isang maliit na grocery. Matapos ang ilang taon ay nagpatayo na sila ng sarili nilang bahay. Kung tutuusin, maaaring bumalik sa Maynila sina Benji at Arnel upang ipaglaban ang kayamanan na ipinamana sa kanya ng namayapa niyang ama. Pero tahimik at payapa na ang buhay nilang mag-ama sa Silay at hinding-hindi niya yon ipagpapalit sa kahit na anong kayamanan o halaga ng pera. Ang importante para kay Benji ay masaya at magkasama sila ng anak niyang si Arnel. Kuya, parang awa mo na. Huwag mo namang